rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo, diba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot! So, kagagaling ko lang sa simbahan. Nagsimba kami kanina, tapos kumain kami ng lunch sa labas. Tapos pag uwi namin dito, parang nagutom pa rin ako. So, may peanut butter kami sa rep. So, ayun, nilapang ko ng bonggang-bongga with bread. O, diba? So, yun, ang sarap. Anyway, so, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw ng Sunday. And then, of course, gusto kong kamustahin ang mga kaibigan natin na nasa parting Americas. Hello sa inyo lahat, lalo na yung mga nasa USA and Canada. Kamusta naman kayo? At saka, syempre, meron tayong mga kaibigan na nakatira sa parte naman ng Europa, lalo na sa mga taga-Italy. Ayan. Sa UK. Hello. Alam ko si Russell, 'di ba? Taga UK ka. And then of course, syempre gusto ko rin kamustahin ang mga kaibigan natin na nasa Australia. Ay nako, marami akong kaibigan diyan na taga-subaybay dito sa ating channel. And then, of course, marami din talagang mga sumusubaybay sa Samsung TV na nasa party naman ng Asia, lalo-lalo na syempre, yung mga friends natin nasa Pilipinas. Hello po sa inyo lahat ng bonggang-bongga, di ba? So, Pilipinas, Thailand, Japan, mga ganon, Myanmar, Cambodia, di ba? So, hello, mabuhay Philippines. So, gusto ko yung opening ng show ng Miss Universe Philippines na alam mo yon, mabuhay, ang beauty, mabuhay! O, diba? Hello, Philippines, mabuhay. Nako, ayan ang team ng Miss Universe 1994 na kung saan talaga namang ni-revive ng etong taon na to ng Miss Universe Philippines. Ang ganda talaga. Sobrang winner. Tapos gusto ko yung music nila, 'di ba? Yung mga na 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 na, 'di ba? Na 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 ho 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 mabuhay. Charot. So, yun. So, syempre may hangover pa rin tayo sa Miss Universe Philippines dahil nga syempre 'di ba, grabe yung naganap na Miss Universe Philippines. Oh my gosh, gusto ko doon, alam niyo, sa totoo lang, yung part ng yung nakapili na sila ng top 24. Oho, talagang exciting, 'di ba? Doon pa lang sa top 8, top 6, top 5 ay bongga. Plus, nabonggahan din ako, ito talaga, pinaka nabonggahan ako sa part ng yung yung inintroduce sila isa-isa, yung pinaglakad sila na nakaparang dress, oo. So, lakad sila, di ba? Tapos sa my post, ang galing doon ni Atisa, parang, di ba? So, yon. And then, isa din sa mga bongga talaga dito sa Miss Universe Philippines, syempre yung swimsuit competition. Talagang, Diyos ko, bakbakan. Na agawa ni, sino ba to? Albert Andrada ba yan? Yung kanilang swimsuit. Ayun, diba? So, ang galing ng design ng swimsuit nila, in fairness, diba? In fairness kay Madam Albert, di ba? Albert, ayun. And then, ayun. So, syempre marami pang eksena. At pinaka naloka ako, yung buntong hininga ko talaga, yung na-slide si Atisa, my gosh, sa evening gown. Ang ganda na sana nung babae niya, no? Di ba parang pagkatawag sa kanya, Quezon Province, talagang very powerful talaga si Atisa no lumabas. Tapos yung bumaba sa hagdanan. Alam mo yun, yung iba kasing kandidata, kung papansinin ninyo, tumitingin sa hagdanan, tapos dahan-dahan bumababa. Ganon. Pero si Atisa talagang pagkababa niya,
Uy, Diyos ko Lord, ayun talaga sabi ko, oh my God, ano nangyari doon ako na nervyos ng bonggang-bongga. So ang pag-uusapan natin ngayon, yung pagka-slide ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Yes, marami ako nababasa ng mga comments. Nako, dapat nga, di ba, demerit na yan kasi ano daw, dapat daw minus score yon kasi nga na-slide siya ng bonggang-bongga. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa mundo ng pageantry talaga, isa sa mga rules talaga na dapat hindi na i-slide ang kandidata. Hindi dapat siya nadadapa or nadudulas o nalalaglag. Totoo naman yon. Kailangan kasi mapamanatili niya yung keep look na tinatawag na talaga namang yung stunning beauty na very strong, powerful na yung galawan na pangmalakasan talaga na hindi siya magigiba ng kahit sino man. Napaka-importante noon sa mundo ng pageantry. Pero may mga pagkakataon kasi na tinatawag na disgrasya. May mga disgrasya na nagaganap talaga sa kompetisyon at kailangan talaga matuto ka talagang tumayo dito with grace. Oo. Yung iba kasi kapag na-slide na sila, na nawawala yung poise na tinatawag, yung parang wala, lakad na lang sila, tas ngingiti, hindi na sila oora. Ayun, ligwak talaga at minus talaga yung grades mo doon. Ganun yung nangyayari. Kaya, marami sa mga pageant girl na sumasali na kapag once na na-slide sila, minus ang score nila o hindi na sila napapasama sa semifinals. Actually, kay Atisa Manalo, iba kasi yung naging case niya. Ang naging case niya dito, pagkadulas niya, syempre parang, sira na ang plano ni Atisang makuha ang Miss Universe Philippines. Totoo naman yon. Kasi, sa mga ganon, talagang kahit ako, aaminin ko sa inyo, grabe, sabi ko mukhang hindi na to makakapasok sa next round. Ayun ang magiging problema ni Atisa na parang pwedeng hindi na siya mapasok kasi meron pang mas magaling sa kanya, baka mawala na siya sa eksena, alam niyo yon. Kasi yung pagkaka-slide niyang yon, matik yon na parang kapag bababa yung score niya. Pero dito sa case ni Atisa, iba ang nangyari. Dahil sa ginawa ni Atisa, pagkatayo niya, at naglakad na siya ng bonggang-bongga na parang wala lang nangyari. Ayun na, doon na nakafocus yung mga judges kung ano ang susunod na gagawin ng kandidata. Kasi pagka-slide mo, ngayon, kailangan makabalik ka doon sa recovery na tinatawag na very strong and powerful. Kung may nararamdaman si girl, hindi dapat nahahalata ng judges yon. Actually, masakit yung pagkalagpak na yun ni Atisa. Pero, kung mapapansin mo sa camera, habang naglalakad siya, yung unang mga ilang minuto, hindi siya makangiti. Yung ngiti niya talagang parang pilit. But, yung nandoon na talaga siya, yung humahataw na siya ng bonggang-bongga, doon niya ibinigay yung momento na tinatawag. Habang naglalakad siya, tama yung ginawa niya. Pagkatayo niya, humawak siya dito sa bewang niya, and then saka siya lumakad ng bonggang-bongga na talagang akala mo tawag dito, Reyna na ako. Ganon, parang wala lang nangyari. And then, pagka punta niya doon sa center, talagang na-feel niya talaga yung moment, bigla siyang humarap na very powerful yung dating. So, sa madaling salita, pagkalagpak niya, tumayo siya at pinakita niya sa lahat kung gaano siya ka-powerful as a woman. Di ba? Yung pagiging strong ando doon. Kaya nga, di ba, nakita ng judges sa kanya yung strong na hindi siya nabahala doon sa nadapa. As in, binigay niya yung perfect moment na pagkatingin niya sa camera. Di ba? Huli mo yon, yung ganon, yung pagka, niya. And, plus, umikot uli siya ng kabila, sabay exit.
Oh, di ba? Saan ka pa? Saan ka nakakita na nadulas ganun yung ginawa? Yung dating mga girls na nadudulas, ganun din yung nangyayari. Kapag nadulas na sila, wala na, hindi na sila nakakapagbigay ng momento. Kaya nababawasan yung score nila. Pero sabi ni Sham si Supsup, yung kay Atisa, dahil strong nga yung kanyang pagkabalik, ang ibinigay nilang score ay nadagdagan pa. So, yon kaya bongga ang Atisa Manalo, san ka pa? So yon, doon ko may sasabi na ang laro dito ni Atisa Manalo, it's about destiny and luck. Na sinasabi nga lagi ni Gloria Diaz. Luck dahil, syempre, nung tumayo siya, yung pagkadulas niya, di ba parang, oh my God, sira ang plano mo dito. No, pinalakpakan pa siya after nun kasi nagpakita siya ng bonggang-bonggang performance. Ayun yung sinasabi na luck, di ba? And then destiny dahil nagamit niya sa Q&A yung kanyang pagkadulas doon. So, yun. At yun ang dahilan kung bakit siya nanalo Miss Universe Philippines. Eh, paano naman kasi, di ba? Nag-align na sa kanya yung mga star. Kaya, kahit anong gawin ng ibang kandidata, ganun talaga ang mangyayari. Siya pa din ang mananalong Miss Universe Philippines dahil I think swerte siya nung gabi yun. Dahil kung hindi, kung halimbawa nadulas siya pagkatapos na aksidente lalo yung paa niya, wala na, di ba? Pero hindi ganun yung nangyari. Ang nangyari ay nailaban niya ng bonggang-bongga. Alam niyo kung bakit ko nakikitang ganun ka-strong ang isang Atisa Manalo? Kasi yung last time na nadaganan siya or na nagkaroon ng problema yung paa niya doon sa Miss Cosmo, parang doon pa lang na-practice na siya. At alam mo yon yung kahit anong sakit na nararamdaman mo, sige, ilaban mo yan ng bonggang-bongga. So, nakatulong yon. Kaya, para sa akin, talaga ang panahon na ang nagsasabi, ikaw Atisa Manalo ay para sa universe. Oh, di ba? So, yon kaya doon sa mga nagrereklamo na lumangoy daw si Atisa Manalo, kung ano-ano yung mga ginawa at kung ano-ano yung mga sinasabi ninyo dyan. Alam nyo guys, sa totoo lang, maging happy kayo sa tao kasi syempre tagumpay niya to. At si Atisa magre-represent ng Philippines sa atin para sa Miss Universe. And then bilang Pilipino, so dapat tulong-tulong tayo na palakasin ang loob ng isang Atisa Manalo para magtagumpay sa Miss Universe. Hindi yung sinasabi mo dyan na parang, ay nako, hindi makakarating ng top 10 niya. Ay nako, hanggang top 30 lang yan. Ang bitter mo naman. Sa ganda ni Atisa Manalo, tingin mo gagawin lang yan top 30 sa Miss Universe. Hello. So yun, nakakaloka ka. So yun, alam niyo kung bakit ganito reaction ko? Kasi una, nalulungkot ako. Tayo-tayo din naman ang Pilipino. Eh kung yung mga 6 candidates nga doon, di ba? Kung yakapin nila si Atisa Manalo, parang sila yung naghirap, sila yung nagpagod, pero okay lang sa kanila, di ba? Na parang, sige, congratulations, you are a winner para sa iyo to. Tapos ikaw, na hindi ka naman sumali doon, kung makapag-comment ka, akala mo ikaw yung natalo. So yun, so yes, naiintindihan ko sa lahat ng mga sumusubaybay sa mga reyna ng reyna, ay meron kayong gustong manalo. Lahat naman tayo ganun, di ba? Pero sana, kung hindi tayo nanalo, be sport and be happy. Hindi yung lutong Macau, hindi yung parang lagi nyo sinasabi na, ay nako, lampa naman niya, ay ganun. Sana naging isa siyang example sa inyo. Kung meron man tayo mga pinagdadaanan sa buhay natin, dapat alam natin kung paano maging strong, katulad ni Atisa Manalo. Sa kabila ng mga nangyayari ay naging positibo pa din siya sa laban niya sa Miss Universe Philippines. So, I'm happy. Gusto ko yung mga ganong eksena. Sabi ng ganun, kung walang drama, walang mapag-uusapan. At syempre, sa mga inggitera, huwag kayong mainggit. Ano lang yan, kanya-kanyang moment lang yan. So, yan. Kaya guys, tanggapin na natin na ang bagong reyna ng ating bansa ay si Atisa Manalo. Panalo, di ba? So, gusto ko nga pagpakilala siya sa Miss Universe. Maria Atisa Manalo, 27,
Binibining Pilipinas. So, diba? So, yan. Anyway, so I'm so happy sa mga queens na lumaban dito sa Miss Universe Philippines, and congratulations syempre kay Atisa Manalo. And then sa inyo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun. So, syempre maraming salamat. At ito ang inyong Mama Sam na laging nagmamaganda. Charot. So, yun. So, guys, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So, thank you so much, guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.